dapat nga nila yan ibigay si Pangulong Duterte sa akin. Kasi para mapanigurado ko na siya ay a-attend at mag-cooperate sa kaso. Dahil mahirap siyang i-engage kung siya ay nandoon sa loob. Bakit hindi pwede ibigay ang interim release? Tatlo yan. Unang-una, pwede siyang lumayas. Alam na natin na hindi siya lalayas. Kasi lagi niyan sinasabi, gusto ko umuwi ng Davao. Gusto ko mamatay sa Pilipinas. So ibig sabihin, alam natin kung saan siya hahanapin. Hindi yan pupunta ng Africa, ng Antarctica, ng West Philippine Sea. Pupunta yan ng Davao. Magpapalibing yan sa Davao. Pangalawa, sinasabi nila, ay posibleng mag-threaten ng witnesses. Buhay na buhay si Trillanes, buhay na buhay si De Lima, buhay na buhay lahat ng... Oy, ma'am! Buhay na buhay lahat ng buhaya. Sandali. Sinasabi ko sa inyo, hindi na bukas. Dahil bukas sa Davao City ay meron kaming lechon na buhaya. Promise. Kanina lang ay tumawag ang Crocodile Park. At sinabi nila sa akin, bibigyan namin ang prayer rally ng lechon na buhaya. Oh, hindi lang yan. Sabi ng kaibigan ko na merong bakery, sabi niya, Inday Sara, akong bahala sa cake mo na buhaya. Gaano kahaba yung cake? 3 meters? 4 meters. Buhaya. Pagpiestahan namin ang mga buhaya. Ano pa yun, ma'am? Saan ako? Pwede siyang mag-threaten ng witnesses. At ang huli ay, pwede siyang, nakalimutan ko na naman, ano yung huli? Ha? Ipatuloy ang paggawa ng krimen kuno. Nakita naman natin na hindi na nag-oath, hindi na mayor ng Davao City si dating Pangulong Duterte. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, hindi ko magawa ang trabaho ko kung nandito ako. Hindi makatarungan para sa mga tiga-syudad ng Davao kung ang mayor nila ay nasa loob ng detention unit at may kaso na hinaharap sa ICC. So sabi niya, mamaya na lang yan kapag nasagot na at natapos na ang ICC ko na kaso. So yan yung mga tatlong bagay na pwede mong hindi ibigay ang interim release. Pero sa kaso ni dating Pangulong Duterte, wala ito lahat. Kaya nakikita ninyo, wala nang basihan sa batas ang oposisyon ng prosecution. Ang basihan niya, newspaper clippings, kung anong sinabi nito, anong sinabi niyan, ganun na lang ang basihan niya. Yan ang interim release. Ang huli ay nagsasabi ang abogado. Tingnan muna natin kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Meron kaming mga expert, ilabas natin ang expert, interviewin ninyo ang mga expert kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Yan ang tatlo na mga papel o dokumento na nasa loob ng ICC na hanggang ngayon hindi pa inaaksyonan. Na sinasabi natin, ibigay nyo yung interim release. Bakit? Wala kayong confirmation of charges, wala kayong trial date. Anong ginagawa ng tao na yan sa loob? 80 years old.